Eleksyon nga naman sa Pinas, napakadumi. O ayan, kung sino-sino na naman ang ginagamit ng mga maruruming maglaro sa politika. Pa-rally-rally pa kayo dyan sa harapan ng Commission on Human Rights. Magkakilala na tayo, manang. Magkano binayad sa inyo? Pati si Inday Sara, sinasali pa ninyo sa protesta. Ang dumi nyo talagang maglaro. Mga kasangga, muli ating tunghayan ang buong detalye. Pag hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na para tuloy-tuloy ang ating talakayan. Nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Commission on Human Rights ang ilang mga multi-sectoral groups kaninang umaga. Ito'y para iprotesta ang pagtakbo sa pagkapangulo ni dating Senador Bongbong Marcos at ni Davao City Mayor Sara Duterte sa pagka-vice-presidente. Kahapon ay nag-ain si Mayor Sara bilang vice presidential candidate ng Lakas CMD. Sinundan ito ng pag-adapt sa kanya ng Partido Federal ng Pilipinas, ang partido ni Marcos, bilang running mate ito sa 2022 elections. Nagkasa naman ng motorcade ang ilang mga taga-suporta ni Marcos. Mula sa bahagi ng Rojas Boulevard ay nagtungo ang mga ito sa COMELEC. Layo ng grupo na ipanawagan ang pagpasura sa inihaing disqualification case laban kay Marcos. Kasi ang hinihiling ng taong bayan ngayon na maging presidente na si Bongbong Marcos. Yun ang gusto namin. Sa tingin namin, si Bongbong lang talaga ang qualified na maging presidente dito sa Pilipinas. At wala nang iba. Oo naman, pero kamusta na kaya yung disqualification case laban sa kanya? Well, alam na this. Si Katunying may bagong informasyon dyan. Tara, alamin natin. Katunying? Meron lang po akong, may oras pa ba kayo? Mabilis na to ha? Mabilis na to. Meron po akong kausap, isa pong top COMELEC official. Pero ayoko sabihin sa inyo yung pangalan. Ano? Ka-message ko po siya. Eto po. Ayoko sabihin pangalan, baka bumagsak sa kanila yung bumagsak sa kanya yung kaso eh. Ito po di ba meron pong final na kaso, cancellation petition for cancellation of certificate of candidacy. Alam niyo naman ang istorya niyan. Nagsulat si isang bayan convener, chairman yata, si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio. Nagsulat sa Inquirer, sa column niya, tapos sabi niya, nagbigay siya ng mga tip kung paano ma-disqualify si Bongbong Marcos. No? Binanggit niya yung kaso tungkol sa, magkaiba pala yun, John, pagka pala failure to report yung income tax return, iba pala yun, hindi naman automatic na pagka nag-fail ka tax evasion na. But of course, technical yun. Well, anyway, tapos to, nag-file na ng kaso ang ilan pong mga supporter, yung iba daw doon, human rights victims, at ang nag-abogado sa kanila, si Attorney Teodorte. Tapos, ngayon, meron pang ibang magpa-file na puro taga, yung iba, yung isa nakita ko, taga isang bayan, yun eh. Natanong pala si Nanay Lenny dito. Sabi niya, wala kaming alam dyan, ha? Wala kaming alam dyan. Parang ganun. Totoo ba? Totoo ba? Okay lang. Natawa lang ako doon sa wala silang alam doon. Anyway, eto po, ang haba kasi nung message, ito haba, hindi ko napapakita yung pangalan, no? Message nung isang commissioner dyan sa COMELEC. Tanong ko kasi, what do you think of the BBM disqualification petition? Sana ay pagtyagaan nyo dahil English to eh. Alam niyo naman ako, rocker ako pagdating sa English. Pagtyagaan nyo at babasahin ko. Uy, si Budoy Palaboy, UK. Oy, thank you. Thank you sa padala mo, Budoy Palaboy. Ayan, thank you. So, yun ang tanong ko, ano masasabi niya sa BBM disqualification petition? Sabi niya, first, it was filed out of time. May iba kasing school of thought na nagsasabi na 5 years lang dapat, parang gano'n. Anyway, yun ang sabi niya. Second, on the merits, sabi niya, BBM did not lie when he checked no for the question. Ay, magandang gabi po kay Kuyang Roel Costello.
Thank you. Kumusta po dyan sa Down Under? Naputo lang. Babasahin ko muna, mamaya ko na lang kayo babalikan. Second, on the merits, ulitin natin from the top. Sabi niya, first, it was filed out of time. Second, on the merits, BBM did not lie when he checked no for the question. He was convicted for non-filing of ITR, but the conviction did not impose the penalty of disqualification or DQ. Only the penalty of fine, multa lang. Some say perpetual disqualification prescribed as penalty in the National Internal Revenue Code as introduced by PD 1994 Section 286, which took effect on January 1, 1986, is an accessory penalty that goes with the penalty even without mentioning it in the judgment. Meron daw pong nagsasabi na yun daw pong disqualification, kahit na hindi pa banggitin, kasama daw po yun sa accessory penalty sa judgment sa kaso ng non-filing of ITR. And sabi nitong si Kume, that is wrong. All the penalties where there is the accessory penalty of DQ are specified. Sabi po niya, from prison correctional, prison mayor, ito po mga binabanggit ko sa inyo, mga sentensya po ito. Reclusion temporal to reclusion perpetua, even death. Section 12 of the Omnibus Election Code also mentions that imprisonment over 18 months and conviction for moral turpitude carry DQ. And it states that all such disqualifications end 5 years after service of sentence. Fine as penalty is never mentioned in any law as carrying also the penalty of DQ, whether as principal penalty or accessory penalty. The sentence imposed on BBM does not mention DQ. Sabi niya ganun. Ganun. Kaya meron, hence, sabi niya, it was never understood by anyone, including the fiscal and his political enemies, to include DQ. Hence, nobody questioned his running for congressman, senator, and VP. Wala daw pong nag-question sa kanyang pagtakbo bilang kongresista, senador at pangalawang pangulo. Of course, BBM never knew he had a DQ. If you ask him if he has been disqualified, why should he answer yes? And now that he answers no, you say he made a deliberate false material representation? Ha 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 ha! Sabi niya ganun. How political enemies wish him to be crazy in giving the answer. Ayun. Pasensya na kayo, mahaba eh. Kayo na bahalang mintindi. Oo. Sabi niya, what about moral turpitude? Ayan. The Supreme Court already answered that question in August 2009. But Justice Carpio does not inform us so. The Supreme Court clearly ruled in the case of Republic versus BBM that his failure to file ITR does not involve moral turpitude. Nandun pala sa desisyon ng Supreme Court na alam din ni Justice Carpio, pero ang sabi niya, Justice Carpio does not inform us so. But the political enemies want the people to talk about Marcos' crimes to distract us and blacken him. Please, do not quote me. Munti ko nang mabasa pangalan mo, Commissioner. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yun yung sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Magpapatuloy po tayo. Yun po yung actually, kahit naman gaano katama yung argumento ni BBM, at the end of the day, the decision belongs to the COMELEC commissioners. So kung ano po maging decision nila, wala po tayong magagawa doon. Akit pa naman po yan sa Supreme Court, pero napaka-crucial nga po ng February
o January sa February sapagkat yun po yung petsa na gagawa po ng balota. Kung paano kung hindi isama yung pangalan niya sa balota, patay kang bata ka. Well, mga kasangga, alam na dis. Baka naman, pwede nang mag-like, mag-share, at mag-comment. Diyos tiyag nina, Apo. Hanggang sa muli!